Magandang gabi po, pinag-aaralan ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Nakasuhan din ng mga kapatid ng kolumnistang Simon Tulfo na kanilang nakaalitan sa NAIA 3 noong linggo. Kaugnay ito ng mga anghang na pananalita at mga pagpapantang binitawan ng Tulfo Brothers laban sa kanilang mag-asawa. Humingi rin naman ang paumanhin ng magkakapatid na Tulfo, bukso lamang daw yun ang kanilang damdamin. Pinagsabihan din daw sila ng kanilang Kuya Mon. Nakatutok si Emil Sumangil. Kilala magkakapatid na Tulfo na malapit sa isa't isa. Matapang at palaban din ang image nilang lahat. Kaya hinintay ng marami ang reaksyon ng mga nakababatang kapatid ni Mon Tulfo sa nangyari sa kanya sa airport noong linggo. Sa programang T3 na magkakapatid na si Ben, Erwin at Rafi Tulfo, naglabas ng sama ng loob ang magkakapatid sa sinapit ng kuya nila. Ang mga pananalita nila may tonong pagbabanta laban sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Sa pahayag ni Rafi, sinabi nito na sana hindi mag-close ang landas nila ng mag-asawang Raymart at Claudine. Si Erwin, ganito rin halos ang pahayag pero sinabi nitong baka pati raw si Claudine tamaan sa kanya. Sinabi pa ni Erwin na hindi pa raw sila tapos kay Raymart. Si Ben Tulfo naman may hamon din kay Raymart na one-on-one. Sa ulat ng pep.ph, humingi ng paumanhin kaninang umaga sa Radyo 5 92.3 sa mga viewer at tagapakinig nila ang Tulfo Brothers sa mga sinabi nila. Maging ang inaraw nila, hindi nagustuhan ang sinabi nila. Pero giit ni Erwin, bugso yun ang damdamin nila para sa kapatid na nasaktan. Ang kuya nila na Simon, hindi rin nagustuhan ang sinabi ng mga kapatid, pero naiintindihan daw niya ang emosyon nila. Nangingilid yung luha nila, mga kapatid ko. Lalo na nakikita nila ng video. Pinaaral ko sila. Ako yung naging pangalawang ama nila. Pero maling-mali yung ginawa nila. Bakit sir? Yung ganti-gantihan na lumang batas na yan. Batas ni Moses, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Lumang batas na yan. Bakit hindi na lang yung batas ni Jesus of Nazareth na pag tinamaan ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwang pisngi mo? Nakamarka pa rin sa kanang pisngi na 68 anyos na broadcaster at kolumnista ang mga tama ng kamao. Na pinakawalan ng grupo ng aktor na si Raymart Santiago nang sila'y magpang-abot sa loob ng NAIA Terminal 3. Inakala ni Tulfo na lalamig na sa media ang isyu ng bugbugan at pinatitikom na raw siya ng kanyang abogado. Pero nagpa siya raw siyang magsalita muli para pasinungalingan ng kwento ni Ana, ang babaeng eksklusibong nakaparehan ng GMA News kahapon na nagsasabing nakita niyang lahat ng pangyayari na si Tulfo ang unang nanakit at nakita niya ng sipain na ala martial arts si Claudine. Kaibigan daw nito ni Raymart at Claudine at kasama sa Boracay. Ana, alam mo, alam kong mga kaibigan mo, si Raymart at Claudine, at magkasama kayo sa Boracay. Huwag naman ganon. Alam naman ninyo na, alam mo naman na kung ano yung tunay na pangyayari. Huwag naman babaliktarin mo. Itinanggi naman ni Ana na pakawala siya ni na Claudine. Iginit din niya na hindi niya kilala ang mga ito. Nanindigan si Tulfo na hindi siya ang unang nanakit. Hindi rin daw niya sinadyang sipain si Claudine. Maaring tinamaan lang daw niya ito habang dinedepensa ng sarili sa sakal at suntok. Ang panangga ko yung pa ako. Nakikita niyo sa video na kasama siya na pumapalo sa akin na maaring natamaan ko siya nung andun ako sa simyento. Nang makausap ng GMA News si Tulfo noong linggo, matapos ang insidente, ang kwento niya. Tinadyakan ko, yan natadyakan ko siya. Bakit po? Napag sinuntok ako Pero kahapon sa pareham kay Mel Tiangco sa 24 oras, todo tanggi si Tulfo na sinipa niya ang aktres. Dinedenay mo yon, hindi mo sinipa. I vehemently deny. Nagsampa ng mga reklamo si Tulfo laban sa mag-asawang Raymart at Claudine at ilang kasama nila kahapon. Sabi ni Tulfo sa ngayon, wala na raw atrasan ito. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Gagamitin naman daw ng kampo ni Raymart Santiago bilang ebidensya sa isasampa nilang kaso ang mga payag sa telebisyon ng magkakapatid na Tulfo. Balak din daw nilang ireklamo ang programa ng mga Tulfo sa MTRCB. Nakatutok si Cara David.
Paika-ika si Claudine Barreto nang harapin nila kami kanina sa kanilang bahay sa Quezon City. Namamagaraw ang hita niya matapos umano siyang tadyakan ng kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo. Pero higit sa pisikal na kalagayan, mas kinakabahan daw ang mag-asawang Claudine at Raymart Santiago sa kanilang seguridad. Pinarecord daw ni Raymart ang programa ng magkakapatid na Tulfo para marinig ang sasabihin nila. Nang marinig ang mga pagbabanta ng magkakapatid, nagdesisyon ng mag-asawang gamitin ang video na ito na ebidensya sa isasampang kaso. Di ba sinasabi niya na yung pamilya daw nila na hindi daw nananakit ng babae? At paiba-iba rin sila ng statement eh. Hindi daw sila nananakit, pero sinabi doon nila sa TV, dun sa show nila na pag magkita kami mag-ingat, sasaktan daw niya ako kahit yung asawa mo. Natatakot man sa mga banta, wala raw balak ang aktor na tapatan ang hamon ng Tulfo Brothers. Giit din niyang muli, hindi raw niya gustong saktan ng isang nakatatandang gaya ni Tulfo. Nagawa lang daw niya ito dahil sinaktan nito ang kanyang asawa. Nagsasorry po ako kay Mon dahil tinuro po sa akin ng magulang ko na gumalang ako sa matatanda. Pero siya po nauna eh. Siya po una nanuntok, tinanong ko po siya ng husay. Nagpo pa ako eh. Ano po yung ginagawa niyo? At bigla na lang po niya akong sinuntok. Sipain yung asawa mo sa harapan mo. At wala kang gagawin. Hindi normal. Sa akin po, hindi normal yun. Yung ginawa ko po, pinrotektahan ko ang asawa ko. Kanina dumulog sa grupong Gabriela ang mag-asawang Claudine at Raymart. Ayon sa Gabriela, malaki ang epekto ng mga pagbabanta at insidenteng nangyari sa NAIA, hindi lamang kay Claudine kundi pati sa mga anak nito. Ito rin ang isa sa mga inaalala ni na Raymart at Claudine ngayon. Handa raw suportahan ng Gabriela si Claudine sa kanyang laban. Malaki epekto sa babae, hindi lang, pati sa general public na nakakanood. Tapos at the same time, hindi natin alam, pati mga bata, na pwede pala mag-threat ka na lang ng publicly, ng ganoon. Tapos parang, yung ganoong kultura ba na parang yung macho eh. Hindi natin maalis ang mararamdaman natin na takot, di ba, sa pagbabanta sa amin ng asawa ko at ng mga anak ko. Di ba, nililid pa rin ng mga anak ko. Hindi naman po kami sanay sa mga ganong threat. Balak din daw nilang ireklamo ang programa ng mga Tulfo sa MTRCB. Inaasahang magsasampa na ng mga kaso ang showbiz couple sa mga susunod na araw. Sa ngayon daw kasi, pinag-aaralan pa ito ng kanilang mga abogado. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.